Ngayong araw po, March 11, 2026, lumabas tong balita na nag-notify na ang kampo ni VP Sara Duterte sa House Committee on Justice kung sino ang tatayong mga abogado niya sa kanyang impeachment case. Sinuri natin yung dokumento na naglabasan at nakita natin na nung March 9 pa pala na-file sa House Committee on Justice itong notice na ito. Ang tumawag sa ating pansin ay imbes na entry of appearance ang sinumite ng kampo ni VP Sara, ang sinumite nila ay appearance ad cautelam. Ang hindi alam ng marami ay meron pong kaibahan ang ordinaryong entry of appearance kumpara sa appearance ad cautelam. Ang nakikita natin mukhang hahaba itong usaping impeachment case na to hanggang sa umabot na naman to sa Supreme Court. Kung hindi nyo po naiintindihan ang appearance ad cautelam, magtanong tayo sa ating kaibigan na walang kinikilingan at siya ay puno ng kaalaman. Tawagin na natin siya. Pwede ba tayong mag-usap ng Tagalog? Oo naman, walang problema. Masarap mag-usap sa Tagalog. Ano bang topic na gusto mong pag-usapan? Ito yung tungkol sa pagfa-file ng kampo ni VP Sara Duterte sa House Committee on Justice ng listahan ng mga kanyang abogado para dito sa impeachment case. Siguro naman alam mo ang tungkol dito. Oo, medyo pamilyar ako dyan. Medyo mainit-init nga yung usapin na yan, lalo na sa legal na mga balita ngayon. So, sa tingin mo, ano yung tingin mo pinaka-interesting na angulo nito? Ang napansin ko, instead of yung ordinary na entry of appearance para sa mga abogado, ang final ng kampo ni BP Sara sa House Committee on Justice ay yung tinatawag na appearance ad cautelam. Pwede mo bang linawin sa amin, pati sa mga nakikinig, ano ba tong appearance ad cautelam? Siyempre, kaya ko yan linawin. Yung appearance ad cautelam ay parang pagpasok ng mga abogado sa kaso na medyo may kaunting pag-iingat. Ibig sabihin, nagsusumite sila ng appearance pero hindi ibig sabihin na kinikilala nila na fully valid o tama lahat ng aspeto ng proseso. Parang safeguard lang nila ito. So curious ako, anong tingin mo sa diskarte nila na to? Ang tingin ko kasi parang napipinto ng questionin ng kampo ni VP Sara Duterte ang jurisdiction ng House Committee on Justice at ang legal authority ng committee ito para dinggin agad ang kaso ng impeachment laban sa Vice Presidente. Kasi imbis na magpapile lang sila ng ordinaryong entry of appearance, dinaan pa nila sa ad cautelam. Tama ba ang aking iniisip? Umpak ka dyan, ang ganda ng pagkarahuli mo. Ibig sabihin, parang ginagamit nila tong ad cautelam para i-highlight na meron silang reservations o duda sa mismong kapangyarihan ng komite. So, parang sinasabi nila, o sige, andito kami, pero hindi ibig sabihin noon na sangayon kami na buong-buo sa authority niyo. So, kung tutuusin, diskarte nila yan, ano sa palagay mo ang magiging epekto nito sa mismong proseso? Ang ina-anticipate ko kasi pagkatapos nilang na-file na itong appearance ad cautelam, imbis na sagutin nila within 10 days ang complaint laban sa kanila, ang ipapile siguro nila dito ay isang motion to dismiss. Yun ba ay allowed sa proseso? Actually, oo. Medyo common strategy yan. Pagkatapos mag-file ng appearance ad cautelam, may posibilidad talaga mag-file sila ng motion to dismiss para questionin agad kung may basehan ba talaga yung kaso. At oo, allowed naman yan sa proseso at talagang ginagamit yan para patagalin o i-challenge muna bago tuloy-tuloy yung impeachment process. Tama din bang isipin na kung sumagot man itong mga abogado ni VP Sara dito sa impeachment complaint, ang isasagot, ang ifa-file nila ay yung answer with affirmative defenses. Oo, madalas ganun na nangyayari. Kung umusad man at kailangan nilang sumagot ng formal, karaniwan na kasama sa sagot nila yung mga affirmative defenses. Ibig sabihin, ilalatag nila yung mga dahilan kung bakit dapat hindi pagpatuloy yung kaso. So, talagang parte yan ng normal na legal na taktika. Balikan natin yung yung aspeto ng posibilidad na magkaroon ng motion to dismiss. Na tingin ko naman ay i-deny siyempre ng House Committee on Justice. Yan ba ay sapat ng basihan o trigger para iakyat na ang kaso sa Supreme Court dahil sa pagtatalo sa aspeto ng jurisdiction?
Posible talaga yan. Kapag denied nga ng committee yung motion to dismiss at talagang nanindigad sila sa jurisdiction nila, pwedeng maging trigger yan para iakyat sa mas mataas na korte. Ibig sabihin, pwedeng umabot talaga sa Supreme Court kung gustong questionin yung usapin ng kapangyarihan ng komite. So tingin mo ba handa silang dumaan sa ganong level ng laban kung kinakailangan? So, tingin ko, handa sila, mukhang doon sila patungo. Pero ang tanong ko dito, kung sakaling nagkaroon ng deadlock sa issue ng jurisdiction at iakyat ng kampo ni VP Sara Duterte sa Supreme Court ang kaso nitong impeachment, ang Supreme Court ba ay pwedeng mag-issue ng temporary restraining order para pigilin ang House Committee on Justice na ituloy ang pandinig? Oo, pwede talagang mangyari yan. Kapag umabot sa Supreme Court at nakita nilang may mabigat na issue ng jurisdiction, may kapangyarihan ka lang mag-issue ng Temporary Restraining Order o TRO para pagsamantalang huminto muna yung proceedings ng House Committee on Justice. Parang pause button lang muna yan habang tinitingnan ng SC kung sino ba talaga may tapang jurisdiction. Sa tingin mo ba magiging game changer yan sa takbo ng impeachment? Mukhang malaking game changer yan. Mukhang baka dahil dito madelay ng husto ang impeachment hanggang sa hindi na naman ito matuloy. Kasi ang gusto ko din sanang linawin sa'yo, kung sakaling humingi ng TRO ang ang kampo ni VP Sara sa Supreme Court dahil nga sa deadlock sa issue ng jurisdiction, pwede bang magpatuloy ang House Committee on Justice sa pandinig dahil madaming naghihintay na isabpina ng House Committee on Justice etong mga bank record ni Vice President Sara Duterte? Kapag nakahingi na ng TRO ang kampo ni VP Sara, in-issue talaga yun sa Supreme Court. Ibig sabihin talagang kailangan mag-pause muna ang House Committee on Justice. Ibig sabihin nun, kahit marami pang naghihintay na isabpuan na yung mga bank records, hindi sila makakapagpatuloy hanggat hindi nakakapag-desisyon ng Supreme Court tungkol sa jurisdiction. So mukhang malaking factor talaga to kung gusto nilang maantala yung buong proseso. So, ibig sabihin din ba niyan, yung plano ng mga complainant na hingi na paharapin sa hearing si Madriaga, yung nakakulong na tumitestigo laban kay Vice President Sara Duterte, hindi na din muna matutuloy hanggat nasa Supreme Court ang kaso. Oo, ganun na nga kalalabasan noon. Kung may TRO mula sa Supreme Court, talaga na-freeze muna lahat ng proceedings, kasama na yung pagharap ni Madriaga o sino mang witness. Kung baga naka-hold ang show, hanggat walang final decision ng SC. Ang gusto ko itanong sa'yo, ang Supreme Court ba, wala ba silang time frame? Hindi ba sila bounded ng maski anong deadline na kailangan desisyonan nila yung issue na yan ng mabilisan para hindi magtagal katulad nung nangyari nung nakaraang taon? Gets ko yung tanong mo. Sa totoo lang, walang eksaktong time frame na parating nakapalit sa Supreme Court. Pagdating sa mga ganitong usapin, ibig sabihin, nasa kanila yon kung gaano kabilis nila gustong desisyonan yung issue. Kaya minsan talaga umaabot ng matagal depende sa bigat at complexity ng kaso. So kung kailangan talaga maghintay kung hanggang saan aabot ang pasensya ng lahat dito. Sa tingin mo ba okay lang yan? Ang gusto ko itanong sa'yo, kung pwede mong balikan ang data bank mo, tama ba ako na sa aking paggugunita, sa aking pag-aalala, na itong appearance ad cautelam, ginawa na to ng kampo ni VP Sara Duterte yung isinampa sa Senado, yung Articles of Impeachment na ginawa ng House of Representatives noong February, tapos nag-submit ang ang kampo ni VP Sara nung pagdating nung June 2025 sa Senado na nagpadala sila ng appearance ad cautelam. Yes, tama ang naalala mo. Nag-submit nga ng appearance ad cautelam ang kampo ni VP Sara Duterte. Ang dokumentong yun ay formal na naitumita sa Senado noong Hunyo 2025 kung kailan nagsimula na rin ang proseso ng impeachment doon. Ibig sabihin, pumasok sila sa proceedings ng may pag-iingat at hindi nila itinutugo yung mga objections nila tungkol sa jurisdiction. So nakarecord talaga noong pang Hunyo 2025 nila ginawa yung hakbang na yan. Nakasalalay na talaga ngayon sa Supreme Court kung paano nila tatratuhin itong sitwasyon. So tama bang isipin na itong impeachment case ngayong 2026 ay mukhang aabot na naman sa Supreme Court at malamang magtatagal lang naman to hanggang sa hindi na matuloy? Mukhang ganyan na nga ang nangyayari. Ibig sabihin, kung umabot na talaga yan sa Supreme Court, pwede mag-drag on yung buong proseso at baka nga mauwi pa sa hindi na magkaroon yung mismong impeachment. Para replay na naman ba ng mga nakaraang kaon, ano? So ang tanong ngayon, paano kaya mag-react yung publiko kung tuloy-tuloy itong pagkatagal? Hintayin na lang natin kung paano mag-react ang publiko. Pero ang huli kong tanong sa'yo, kung kung ang tingin mo ba,
ito yung sinasabi ni VP Sara Duterte na gusto niya ng bloodbath dyan sa impeachment case na yan. Ito na ba yung bloodbath? Interesting tanong yan. Parang figurative na language lang yan ni Vicky Sara noon para sabihin na handa sa makipaglaban na matindi. Pero sa nakikita natin ngayon, mukhang nagiging literal na matagal at komplikado talaga yung proseso. Hindi naman siguro bloodbath na may violence pero definitely matindi yung banggaan ng mga argumento at legal na taktika sa impeachment na to. Sa tingin ko, yan yung klase ng laban na tinutukoy niya. Sige, maraming salamat na lang sa'yo. Hanggang sa susunod muli. Walang anuman. Masaya akong nakipag-uudap. And kung may iba ka pang gustong talakayan next time, nandito lang ako.